Ikinwento na ang pagbubukas ng episode ay nagpatuloy mula sa matinding cliffhanger ng Season 1 kung saan si Momo Ayase ay na-corner sa isang outdoor hot spring ng tatlong lalaking manyak na may kaugnayan sa pamilyang Quito, isang misteryosong angkan na tila may koneksyon sa mga kababalaghan. Ang tatlong manyak ay hindi basta-basta, sa halip, sila ay tila miyembro ng isang kulto o tagasunod ng isang sinaunang ritual. Hindi sila nagdalawang isip na pasukin ang pribadong lugar kung saan naroroon si Momo. Sinabi na walang kaalam-alam si Momo sa kanilang layunin, ngunit malinaw na masama ito dahil inatake siya ng mga ito at sinubukang pilit na lunurin sa mainit na tubig ng paliguan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya agad nakapanlaban, ngunit nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang buhay, sinabing bigla raw siyang nagpakawala ng isang malakas na enerhiyang espiritual na tila matagal nang natutulog sa kanyang loob. Ang espiritual na enerhiya raw na iyon ay naging sanhi ng isang malakas na pagyanig sa paligid na tila isang pagsabog mula sa kanyang kalooban. Bunga nito, ang buong estruktura ng hot spring ay nagsimulang gumuho, dahilan upang matabyunan ang mga manyak. Sa puntong iyon, dumating naman daw ang Chamber of Commerce, kaya't napilitang magsitakbo ang mga manyak, dala ng takot at pagkabigla. Habang nakahandusay pa rin si Momo, iniulat na nagulat siya at natanong sa kanyang sarili kung sino ang tumulong sa kanya. Wala siyang matandaan na may iba pang naroon. Doon na ipakita ang tunay na tagapagligtas si Turbo Granny na sa pagkakataong iyon ay nakatransform bilang isang laruan, isang maliit at tila inosenteng stuffed toy na pusa. Ipinakita na palihim pala siyang sumunod kay Momo mula pa noong nagsimula ang misyon at sa huling sandali ay siya ang gumawa ng hakbang upang pigilan ang krimen at iligtas si Momo mula sa kapahamakan. Habang si Momo ay nasa labas pa, iniulat na sina Okaran at Gigi ay nanatili sa loob ng bahay upang mag-imbestiga. Habang nag-iikot, nadiskubre daw nila ang isang nakatagong silid na hindi agad napapansin, isang kwarto na halos buong paligid ay natatakpan ng mga talisman, mula sahig hanggang kisame. Habang sinusuri pa nila ang silid, biglang tumunog ang doorbell. Inakala nilang si Momo ang dumating, kaya't agad nila itong pinuntahan. Ngunit ayon sa tagapagsalaysay, hindi si Momo ang kanilang nadatnan sa pintuan, bagkus, 5 matatandang babae ang nakatayo roon, lahat ay bihis sa paraan na nagpapakita ng awtoridad at pagiging konserbatibo. Ang mga babae ay pinamumunuan ng isang karismatikong leader na nagpakilalang si Noki Quito. Ipinakilala ni Noki ang kanilang grupo bilang mga may-ari ng inuupahang bahay ni Gigi na kung saan naroroon ngayon sina Okaran at ipinaalam nilang sila ay mga miyembro ng pamilyang Quito. Iniulat na hindi agad naging agresibo ang mga babae. Sa halip, tinanong muna nila sina Gigi at Okaran kung bakit may isa pang medium o taong may espiritual na kapangyarihan na naroroon sa bahay. Doon na nagsimulang lumabas ang tunay na intensyon ni Noki. Ayon sa ulat, bigla niyang inilabas ang isang shotgun at tinutok ito sa mga binata bilang pananakot. Sa sandaling iyon, pumasok pa ang isang pulis, ngunit hindi ordinaryong alagad ng batas. Siya ay iniulat na isang tiwaling pulis na kaalyado ng pamilyang Quito. Kasama niya ang mga lalaking umatras mula sa engkwentro sa hot spring na ngayon ay bumalik upang harapin ang dalawang bida. Sa kabila ng sitwasyon, sinubukang panatilihin ni Okaran at Gigi ang kanilang composure. Sinabi na para makatiyak na hindi sila nagsisinungaling, nagbigay ang manyak ng isang maliit na pagsubok kay Okaran, isang tila walang kabuluhang tanong tungkol sa paboritong football team ni Gigi. Sa kabutihang palad, alam ni Okaran ang sagot, Paris Saint-Germain. Dahil dito, pansamantalang lumambat ang tensyon, ngunit hindi pa rin nawala ang hinala ni Noki. Nang tinanong niya si Gigi kung nasaan si Momo, iniulat na nagsinungaling si Gigi at sinabing wala ito sa bahay. Ngunit halatang hindi naniwala si Noki. Ayon sa tagapagsalaysay, nagsimula ng lumalim ang kanyang pagdududa at dito nagsimulang umalingasaw ang pakiramdam na mas malala pa ang susunod na mangyayari. Matapos ang matensyong engkwentro sa bahay ni Gigi, si Momo Ayase ay naglakad palayo upang mag-imbestiga ng mag-isa. Sa kanyang paglalakbay, bitbit niya ang kanyang bag kung saan nakatago si Turbo Granny. Habang nilalakbay niya ang isang tahimik na daan sa kanayunan, iniulat na narating niya ang isang lumang shrine. Ito ay tinatawag na Shrine ng Tsuchinoko, isang lugar na ayon sa mga lokal ay may koneksyon sa mga alamat at kababalaghan ng kanilang nayon. Nakilala niya ang isang lalaki na nagsisilbing tagapangalaga ng lugar. Ipinakilala raw nito ang kanyang sarili bilang Manjiro, isang may edad na lalaki na mukhang seryoso ngunit may kakaibang hilig sa teknolohiya. Ipinahayag sa kwento na si Manjiro ay isang tinatawag na VTuber. Ipinakita ng vlogger kay Momo ang daan papasok sa loob ng dambana. Sa pagpasok niya, napansin niyang simple at luma ang loob at sa gitna nito ay naroon ang isang maliit na altar na may nakalagay na tuyong balat ng ahas na sinasabing balat ng Tsuchinoko. Habang sinusuri ni Momo ang paligid, nagsimula ng magpaliwanag ang tagabantay ng dambana tungkol sa kasaysayan nito.
Ikinwento ng tagabantay na mahigit 200 taon na ang nakalilipas, pinaniniwala ang may isang higanteng nilalang, isang serpiente, na naninirahan sa ilalim ng bundok. Ayon sa alamat, kapag ito raw ay nagalit o hindi nabibigyan ng alay, nagkakaroon ng pagputok ng bulkan at trahedya sa buong nayon. Kaya't bilang kapalit ng katahimikan at kasaganaan, napilitan ng mga ninuno ng mga tagabayan na mag-alay ng mga bata sa dambana upang hindi magalit ang halimaw. Ngunit ipinaliwanag din ng tagabantay na sa paglipas ng panahon, humina ang paniniwala sa alamat na ito. Ang dambana ay hindi na raw aktibong ginagamit para sa mga ritual at ginawang tourist spot na lamang ito ngayon. Ginagawa na lamang itong paalala ng isang madilim na nakaraan, isang bahagi ng kasaysayan na nais kalimutan ng ilan, ngunit patuloy na pinapaalala sa mga bagong henerasyon upang hindi na maulit. Ikinwento na pagbalik ni Momo sa bahay ni Gigi, nadatnan niyang magulo na ang sitwasyon, makikita raw na sina Okaran at Gigi ay wala ng malay at nakahandusay sa sahig na kagagawa ng miyembro ng pamilya Kito. Dahil sa nasaksihan, hindi nagdalawang isip si Momo na pumasok sa eksena. Kagad daw siyang sumugod sa mga miyembro ng pamilya Kito at walang pag-aatubiling gumamit ng kanyang lakas at espiritual na enerhiya. Gumamit siya ng mga mabilis at malalakas na atake, pinagsama ang kanyang kaalaman sa martial arts at ang kapangyarihang nakuha niya mula sa mga naunang karanasan. Sa gitna ng labanan, muling lumabas si Turbo Granny mula sa kanyang taguan sa bag ni Momo at tumulong upang mapanatili ang balanse ng laban. Ngunit ayon sa kwento, bigla raw dumating si Noki Kito. Sa kanyang pagpasok, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Ipinakita ni Noki ang kanyang kakaibang presensya, kalma ngunit matindi ang aura. Hindi nagtagal ay nakipaglaban siya kay Momo at dito nakita ang tunay na lakas ng pinuno ng Kito family. Sa kabila ng determinasyon ni Momo, hindi siya nakapantay sa kombinasyon ng bilis, karunungan sa pakikipaglaban, at espiritual na kakayahan ni Noki Kito. Sa kasagsagan ng kanilang sagupaan, tinamaan si Momo ng isang malakas na espiritual na atake na nagpalipad sa kanya patungo sa lumang kwarto na natagpuan nila kanina, ang silid na balot ng daan-daang talisman. Doon siya bumagsak, tila wala na muna siyang kakayahang lumaban, habang ang tensyon sa bahay ay patuloy na tumataas. Ipinahayag ni Noki Kito na ang kanilang pamilya ay nagsasagawa ng sakripisyo sa halimaw para sa kasaganahan ng bayan at upang mapanatiling tahimik ang bulkan. Inamin niyang ang bahay ni Gigi ang ginagawang altar ng mga alay, at posibleng ang mga magulang ni Gigi ang sunod na biktima. Ikinwento na habang si Momo ay nasa loob ng silid na puno ng mga talisman, may biglang nangyaring hindi inaasahan, ang sahig daw ng kwarto ay unti-unting naging parang buhangin. Para itong naging isang uri ng mahiwagang quicksand na biglang nagbukas sa gitna ng silid. Bago pa man makaalis o makapaghanda, bigla raw lumubog si Momo pababa sa dilim. Kagad na tumakbo sina Okaran at Gigi upang sagipin siya, ngunit habang sinusubukan nilang hilahin si Momo palabas, sila rin ay nahatak pababa. Hindi lamang sila ang nahulog, maging ang mga miyembro ng pamilya Kito na nasa paligid ay nadamay. Isa-isa raw silang nilamon ng mahiwagang buhangin na tila may sariling pag-iisip. Bumagsak sila sa isang hindi kilalang lugar sa ilalim ng lupa. Ang espasyo raw ay malawak, madilim, at may kakaibang aura. Ang buong lugar ay may malamig at nakakatindig balahibong katahimikan na tila ba walang ibang buhay doon maliban sa kanila. Mula sa kadiliman ng yungib, bigla raw lumitaw ang isang napakalaking nilalang, isang dambuhalang halimaw na may mahabang katawan, malaahas na galaw. Ayon sa ulat, si Turbo Granny ang unang nakapagsalita at agad niyang binigkas na ang nilalang ay isang Koragari, isang mapanganib na espiritual na nilalang na kadalasang konektado sa kadiliman at sumpa. Sinundan nito ni Okaran na nagbigay pa ng dagdag na impormasyon. Sinabi niyang ayon sa mga dokumentado at alamat sa mundo ng mga cryptid, ito ay tinatawag na Mongolian Deathworm, isang nilalang na kadalasang isinasalarawan sa mga kwento bilang isang makapangyarihan ngunit hindi Diyos na halimaw, isang uri ng cryptid na may kakayahang pumatay agad gamit ang lason o elektrisidad. Ikinwento na nagpatuloy ang pamilyang Kito sa kanilang ritual ng pag-aalay, sumisigaw ng mga lumang panalangin at umaasang maliligtas sila sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Ngunit ayon sa salaysay, biglang sinunggaban ng halimaw ang buong pamilyang Kito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagtago sina Momo, Okaran, at Gigi sa isa sa mga bahay. Habang nagtatago sila, ikinwento na biglang nakaramdam ng matinding sakit sa isip sila Okaran at Momo. Si Okaran ay biglang nagbago ng anyo at naging bersyon niya bilang Turbo Granny. At bigla itong umatake kay Gigi. Dito nagtapos ang episode na may matinding cliffhanger na nag-iwan ng takot at kaba. Nagsimula ang episode mismo kung saan nagtapos ang naunang yugto sa gitna ng kaguluhan sa loob ng abandonadong bahay na ginagambala ng isang napakalakas na espiritu. Ikinwento na si Momo at Okaran ay kapwa na wala ng kontrol sa sarili matapos silang tamaan ng psychic wave na inilalabas ng Mongolian Deathworm.
Sa kanilang pag-uugali, inilarawan na tila pinilit silang saktan ng kanilang sarili. Sa gitna ng tensyon at panganib, si Gigi ang agad na tumugon. Hindi siya nagdalawang isip na kumilos upang iligtas ang dalawa. Agad daw niyang pinigilan sina Momo at Ocaron, pinigilan ang kanilang mga galaw at sinubukang ilayo ang mga ito mula sa kontrol ng espiritu. Habang tumitindi ang epekto ng psychic wave, inilarawan si Gigi bilang determinado at hindi natitinag, bagamat kitang-kita ang bigat ng kanyang responsibilidad. Sa puntong ito, sinabi ni Turbo Granny na ang halimaw na kanilang kaharap ay isang uri ng espiritu na may kakayahang gumamit ng vibrational energy na nakaaapekto direkta sa isipan ng tao. Ipinahayag umano nito na ang naturang enerhiya ay may kakayahang magpadama ng matinding kalungkutan at depresyon sa sinumang tamaan nito, isang uri ng mental suicide wave na walang babala, walang awa. Kasabay ng lahat ng ito, napansin ng grupo na si Gigi lamang ang tila hindi naaapektuhan ng halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Gigi kung bakit siya lang ang hindi tinamaan ng epekto ng psychic wave. Wala raw siyang nararamdaman na kahit anong depresyon o panghihina ng loob, taliwas sa matinding reaksyon ni Momo at Ocaron. Nang umatake ang Tsuchinoko gamit ang vibration ng tunog, inilarawan na si Gigi ang tumakip kay Momo at Ocaron. 2 beses daw siyang tinamaan ng basag na salamin sa katawan pero hindi siya tumigil sa pagligtas sa kanila. Binuhat ni Gigi si Momo sa isang balikat, si Ocaron sa kabila, at si Turbo Granny naman ay kagat-kagat niya. Sa bawat hakbang ay inilarawan ng kanyang pagod, ngunit hindi siya huminto. Patuloy na lumalapit ang Tsuchinoko habang patuloy ding naririnig ang kakaibang ugong na nagpapalabo sa hangin. Ang tensyon daw sa eksenang ito ay lalong lumala, parang oras na lang ang binibilang bago sila abutan ng halimaw. Biglang tumigil ang Tsuchinoko sa kanyang paghabol. Isang hindi inaasahang presensya raw ang biglang bumalot sa lugar, isang malamig na enerhiya na nagdala ng biglaang katahimikan. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang nilalang na noon pa man ay laman ng mga kwentong kababalaghan, ang tinatawag na Evil Eye. Ito raw ay may anyong halos tao, ngunit ang presensya nito ay lubhang nakakabahala. Sa sandaling nagtama ang kanyang tingin sa mga apektado ng psychic wave, iniulat na unti-unti raw nawala ang epekto ng kontrol ng halimaw kay Momo at Ocaron. Para bang sa isang iglap na ibalik ng kanyang titig ang kanilang malay, tinanggal ang tila sumpang bumalot sa kanila. Sa kabila ng tila kabutihang hatid ng kanyang presensya, dama pa rin daw ng lahat ang nakakakilabot na aura ng nilalang. Napatingin si Gigi sa kanya. Dito niya tinanong ng may pag-aalinlangan, ikaw ba ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang mga magulang ko? Ngunit sa halip na sagutin siya ng salita, tinitigan lamang siya ng Evil Eye, isang titig na napakatagal, matalim, at tila may hinuhukay mula sa pinakailalim ng kanyang alaala. Sa sandaling nagtama ang kanilang paningin, biglang bumalat ang liwanag at dito nagsimula ang pagbabalik tanaw, isang masalimuot at mapait na kasaysayan na maglalantad sa pinagmulan ng nilalang na ito. Inilahad ang madilim na pinagmulan ng nilalang na tinatawag na Evil Eye. Isang batang lalaki na minsang naging tao bago siya naging isang yokai na puno ng galit at paghihiganti. Ang batang ito ay dating kabilang sa isang mahirap na pamilya ngunit kalaunan ay binihag at ikinulong ng makapangyarihang Angkang Kito. Hindi siya pinayagang lumabas o makihalubilo sa lipunan. Ayon sa mga tagpo, itinago siya sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa, parang isang hayop na walang karapatang mabuhay ng normal. Habang lumilipas ang mga taon, dumating ang isang araw na biglang pumutok ang bulkan malapit sa lugar. Sa halip na iligtas ang bata, ginamit siya ng Angkang Kito bilang alay. Itinali siya sa isang altar sa mismong bunganga ng bulkan, sa paniniwalang ang pag-aalay ng isang buhay na bata ay makapipigil sa sakuna. Hindi na niya nagawang makatakas. Habang unti-unting bumubulwak ang nagbabagang lava, nilamon ng apoy at batong natutunaw ang kanyang katawan. Ngunit ipinakita raw na sa kabila ng matinding sakit at pagkasunog, ang kanyang kaluluwa ay hindi tuluyang naglaho. Sa halip, ito'y nanatiling nakakabit sa altar kung saan siya isinakripisyo. Sa bawat henerasyon, patuloy pa ring nagsakripisyo ang mga tao ng mga bata. Sa huli, ang kaluluwa ng batang ito ay nagsanib sa isa pang biktima, at dito siya naging yokai na kilala bilang Evil Eye. At nangako siyang maghihiganti laban sa pamilyang Kito. Matapos isalaysay ang malupit at madilim na pinagmulan ng Evil Eye, tila ba napagtanto ni Gigi ang bigat ng paghihirap ng espiritu. Sa gitna ng tensyon at panganib, sinabi raw ni Gigi na nauunawaan na niya kung bakit puno ng galit at puot ang nilalang na ito. Ayon sa kanya, hindi ito isang halimaw na isinilang para pumatay, kundi isang bata na biktima ng kasakiman, kasinungalingan, at karahasan ng mga tao. Kasunod nito, hinikayat daw ni Gigi sina Momo at Turbo Granny na samahan siyang hanapin ang mga labi ng batang isinakripisyo.
Naniniwala siya na kung matagpuan nila ang buto o katawan ng orihinal na biktima, may posibilidad na mapalaya ang kaluluwa nito mula sa pagkaalipin at galit. Natuklasan nila ang isang nakatagong silid sa ilalim ng altar. Ang silid ay may amoy ng amag, puno ng alikabok at matagal nang nakaselyado. Doon nila natagpuan ang labi ng bata, ang mismong batang isinakripisyo noon. Nakagapos pa rin ito sa isang lumang altar, tila ba naiwan at nakalimutang parang basura ng kasaysayan. Ipinahayag ni Gigi habang nakatingin sa katawan na wala siyang intensyong saktan ng Evil Eye. Sa halip, ipinangako niya na gagawin niya ang lahat upang tulungan ito makalaya, hindi lang sa lugar na iyon, kundi sa galit na kinikimkim nito sa loob ng mahabang panahon. Habang ginagalugad ang lugar, muling umatake ang Mongolian Deathworm. Gumamit ito ng kuryente upang perelisahin sila at nagpakawala ng malagkit na likido na nagpigil sa kanilang galaw. Ikinwento ring nanghina si Ocaron matapos niyang gamitin ang buong lakas para pugutan ng ulo ang worm sa isang naunang laban. Sa pinakamatinding yugto ng episode, ang dating katauhan ng Evil Eye na may malalim na lungkot sa kanyang mga mata, sinabi raw ni Gigi na naaawa siya rito, na wala itong kasalanan sa mga nangyari, at hindi nito nararapat ang tadhana na ibinigay dito. Sa mismong sandaling iyon, tila sumagot ang espiritu hindi sa salita kundi sa kilos. Isang bugso ng enerhiya ang bumalat sa paligid at isinagawa ang matagal ng pinipigilang pagsasanib. Dito raw tuluyang sinaniban ng Evil Eye si Gigi, ang pagsasanib ng espiritu ng paghihiganti at katawan ng isang taong may malasakit. Sa ilalim ng impluensya ng Evil Eye, nagbago ang aura ni Gigi. Ang kanyang anyo ay bahagyang naiba. Ginamit niya ang napakalakas na kapangyarihang espiritual ng yokai upang agad na patayin ang Mongolian Deathworm. Isang tiyak at mabilis na paghihiganti laban sa halimaw na nanakot sa kanila. Ngunit ang tagumpay na iyon ay agad na palitan ng pangamba. Sa ilalim ng pagkakasanib, hindi na si Gigi ang nasa kontrol. Idineklara ng Sunan ibang katawan na wawasakin nito ang lahat ng tao. Bigla nitong tinangkang saktan si Momo. Walang babala, isang mabilis at mapanganib na atake ang pinakawalan na maaaring ikapahamak ng dalaga. Bagamat nagtayo ng barrier si Momo, inilarawan na walang epekto ito. Habang pinipigilan ni Momo ang atake ni Gigi, biglang umatake ang Mongolian Deathworm ng kuryente at napigilan naman ito ni Gigi. Gamit ang katawan ni Gigi, ay nilikha ng Evil Eye ang isang grudge ball, isang espiritual na bola na gawa sa sama ng loob at hinanakit ng mga batang isinakripisyo noon. Inilarawan na ginamit niya ito bilang sandata. Sinipa niya ito na parang bola ng soccer, paulit-ulit niyang pinagsisipa ang halimaw gamit ang grudge ball, at hindi man lang nakalaban ang halimaw, sugatan ito at puro butas ang katawan dahilan upang tumakas na lang ito. Sa eksenang tumindig ang tensyon, nakita raw na binuo ni Gigi ang isa pang grudge ball at sinipa ito kay Momo. Ngunit biglang dumating si Ocaron na tumalon upang saluhin ang atake at mailigtas si Momo mula sa tiyak na kapahamakan. Muling nagharap sa isang matinding labanan sina Ocaron at Gigi na kasalukuyang sinapian ng Evil Eye. Lubos nang nakontrol ng Evil Eye ang katawan ni Gigi at buong lakas nitong hinarap si Ocaron na nasa kanyang yokai na anyo. Inilarawan ng motibo ni Ocaron na pinalakas ng matinding galit upang mailigtas si Momo mula sa kapahamakan. Pinuri naman ang kalidad ng animation sa episode, partikular sa malinaw na pagsasalarawan ng mabilis at liksi ni Ocaron na tumataliwas sa mabigat at mapanirang lakas ng Evil Eye. Habang lalong lumalala ang labanan, minabuti ni Ocaron na iligtas muna si Momo sa panganib sa pamamagitan ng mabilis na paghagis sa kanya paitaas patungo sa isang makipot at madilim na lagusan upang siya ay makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, tinigasan niya ang loob at nagbili na babalikan niya ito, ngunit kapalit nito, pinakiusapan niya si Momo na siya naman ang magligtas kay Gigi. Inilarawan ng tagpong ito bilang isang tahimik ngunit makapangyarihang sandali ng pagkakaunawaan, kung saan sa gitna ng takot at panganib, lumitaw ang matatag na tiwala at malasakit ng dalawa para sa isa't isa. Pagdating ni Momo sa isang maliit na butas sa itaas, agad siyang naghanap ng paraan upang humingi ng tulong. Nagsabing nang alap siya ng mga kortina, pinagtali-tali ito para gawing pansamantalang lubid, ngunit hindi ito sapat dahil maiksi pa din ito. Naisip niyang gumawa ng malaking apoy at sunugin ang bahay upang maakit ang mga bumbero. Layunin umano nito na paapawin ng tubig ang ilalim ng bahay upang mapilitang umakyat ang Deathworm. Naalala rin ni Momo umano ang isang alaala mula sa pagkabata kung saan itinuro ni Gigi na lumalabas ang mga bulati mula sa lupa kapag binabaha, isang kaalaman na ginamit niya upang planuhin ang susunod na hakbang. Nahirapan si Ocaron sa labang kinaharap niya laban kay Evil Eye, lalo na't labis ang lakas at bilis ng kalaban. Gumamit pa si Evil Eye ng isang malupit na teknik na tinawag na Cursed House, kung saan ginapos nito si Ocaron sa pamamagitan ng mga itim na tanikala at inatake siya ng walang patid.
Ipinakita umano sa eksena na tila nawawalan na ng pag-asa si Ocaron habang paulit-ulit siyang binabalibag at sinasaktan, halatang wala siyang laban sa kasalukuyang estado ng kalaban. Ngunit, nang maalala ni Ocaron ang mga pinagdaanan ni Momo at ang kalunos-lunos na katotohanang si Gigi, ang matalik niyang kaibigan, ang sinapian ng Evil Eye, unti-unting namuo sa kanya ang isang matinding damdamin ng galit, lungkot, at determinasyon. Itinuring niya itong hindi lamang laban para sa kaligtasan kundi isang personal na laban para sa pagkakaibigan at paninindigan. Sa gitna ng pagdurusa, bigla raw siyang bumangon at ginamit ang bilis at talinong taglay niya. Mabilis niyang inatake si Evil Eye, halos hindi na ito makasunod sa sunod-sunod na mga suntok at atake. Sa lakas ng kanyang mga tirada, tuluyang nabasag ang barrier na bumabalot sa paligid nila. Sa huling bugso ng kanyang galit, isang matinding suntok ang pinakawalan ni Ocaron na nagpatihaya kay Evil Eye, dahilan upang mawalan ito ng malay at gumuho ang kontrol nito sa paligid. Kahit labis ng sugatan at halos mawalan ng malay si Ocaron dahil sa matinding labanan kay Evil Eye, pinilit pa rin niyang buhatin si Gigi habang paakyat sila palabas ng yungib. Halatang hirap na siya sa bawat hakbang, subalit pinilit niyang huwag bumigay, hindi para sa sarili, kundi para sa kaibigan nilang nangangailangan ng tulong. Bigla niyang narinig ang mahinang, tila desperadong tinig ni Turbo Granny mula sa altar room. Bagaman ubos na ang kanyang lakas, agad daw siyang nagdesisyong bumalik upang iligtas ito. Hindi umano siya makapapayag na may maiwang kahit isa sa kanila. Nang marating niya si Turbo Granny at nakita ito sa kanyang kalagayan na nakadikit pa din sa sahig, naisip ni Ocaron na kumuha ng mga kahoy upang makalapit kay Turbo Granny at iligtas ito. Sa kasamaang palad, habang pinipilit niya itong heal-in, biglang lumubog ang kahoy, pareho na silang nakadikit sa sahig at hindi na makagalaw. Sa huling sandali ng bahagi ng eksenang ito, magkasabay silang sumigaw, sabay na nawagan kay Momo na iligtas sila habang umaasa sa kanyang pagdating. Sa kabilang banda, iniulat na habang nasa itaas si Momo, bigla raw niyang narinig ang mahinang tinig ni Ocaron na umaalingaw mula sa kailaliman, isang tinig na pagod at halos hindi marinig, ngunit puno ng pakiusap. Tila raw ito'y tumago sa puso ni Momo, dahilan upang agad siyang kumilos. Ayon sa balita, hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang kinausap ang mga bomberong dumating matapos masunog ang bahay, at ipinaliwanag niya ang panganib sa ilalim ng lupa. Sinabing pinakiusapan niya ang mga ito na gamitin ang kanilang mga hose upang bombahin ng tubig ang ilalim ng bahay, sa layuning buhayin ang mga lagusan at pilitin ang deathworm na umakyat sa ibabaw. Ginawa niya ito hindi lang para iligtas si Ocaron, kundi upang buwagin ang huling hadlang sa kanilang daan patakas. Ang planong ito, bagamat mapanganib, ay naging susi upang maharap sa liwanag ang halimaw na sa simula pa'y naging ugat ng kaguluhan. Sa wakas ay umakyat ang deathworm mula sa kailaliman ng lupa. Ayon sa salaysay, gumapang ito pa itaas habang patuloy na pumipiglas sa puwersa ng tubig hanggang sa tuluyang umabot sa ibabaw kung saan saktong tumama sa kanya ang matinding sikat ng araw. Nang magtangkang magtago ang Mongolian deathworm sa isang natitirang bahagi ng bahay. Nakita ito ni Momo at agad itong kumuha ng isang kotse at ibinato sa natitirang bahagi ng bahay. Nagresulta ito sa pagbukas ng siwang kung saan tumama ang matinding sikat ng araw. Nagsimulang mangitim at mabalatan ng balat ng halimaw. Unti-unti itong nasunog habang pumapilang-pilang sa hirap hanggang sa tuluyan na itong naluso at bumagsak, patunay ng kanyang pagkatalo. Ngunit bago ito tuluyang nalipol, isinuka muna nito ang lahat ng taong nalunok nito, kabilang ang mga miyembro ng pamilyang Quito, na agad namang nasagip. Itinuring ang eksenang ito bilang isang makahulugang callback sa isang simpleng alaala ni Momo mula pagkabata, isang sandaling kasama niya si Gigi, kung saan itinuro nito na ang mga bulati ay hindi nakakatagal sa tubig at sa init ng araw. Ang kaalamang iyon, na tila wala lang noon, ang siyang naging gabay ni Momo sa pagkapanalo laban sa isang dambuhalang halimaw. Matapos tuluyang mapatay ni Momo ang Mongolian deathworm at mailigtas ang mga miyembro ng pamilyang Quito, hindi pa rin siya nakatanggap ng pasasalamat mula sa lahat. Sa halip, iniulat na ang matriarka ng pamilya, bagamat ligtas na, ay agad na sumigaw at sinisi si Momo sa pagkakasira ng kanilang tahanan at sa kaguluhang nangyari sa buong lugar. Ang tono ng matriarka ay mapanambat at puno ng galit, tila baga nakalimutan niyang kung hindi dahil kay Momo ay maaaring wala nang natira sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Momo upang ipagtanggol ang sarili, bigla raw yumanig muli ang lupa. Ayon sa mga ulat, mas malakas ito kaysa sa nauna, tila isang hudyat ng mas malalang sakuna. Napatingin daw ang lahat sa kalangitan, at doon nila nakita ang makapal na usok na unti-unting bumubulwak mula sa tuktok ng bulkan na malapit sa lugar. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, isang matinding pagsabog ang narinig, sumabog ang bulkan. Apoy, abo, at bato ang umangat sa ere na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga nakapaligid.
Nagsimula ang episode sa pamamagitan ng isang agarang babala ng napipintong pagsabog ng bulkan, dahilan upang magsimula ang malawakang paglikas ng mga residente mula sa nayon. Ipinakita raw ang kaguluhan habang ang mga tao ay nagmamadaling lumikas, dala ang kanilang mga gamit, at sinasabayan ng matinding takot at kaba. Samantala, si Momo ay hinarap ng matandang pinuno ng pamilyang Kito, na galit at tahasang inakusahan siyang naging sanhi ng pagkagambala sa kanilang sinaunang ritual, isang ritual umano na, ayon sa kanilang paniniwala, ay may kakayahang pigilan ng pagsabog ng bulkan. Ipinahayag raw ng matriarka na ang pagkakapatay ni Momo sa dambuhalang nilalang na Great Serpent ay ang mismong naging dahilan kung bakit bumangon ang puot ng kalikasan. Sa kabila ng mabibigat na paratang, nanatiling kalmado si Momo. Sa halip na maniwala agad sa sinasabi ng matanda, pinili raw niyang pag-isipan ito ng mas malalim. Naalala raw niya ang biglaang paglabas ng isang bukal ng mainit na tubig sa lugar ng hot spring bago pa man ang kaguluhan, isang konkretong indikasyon, ayon sa kanya, na aktibo na ang bulkan at hindi dahil sa ritual ang dahilan ng kaligtasan ng nayon. Dahil dito, ipinahayag na gumawa si Momo ng sariling hakbang upang pigilan ang pagkalat ng magma. Ginamit daw niya ang bangkay ng Great Serpent kasama ang slime na nakuha mula rito upang magsilbing hose o tubo. Binuhat niya ito at nagmamadaling icon-ecte sa bukal, pero habang isinasagawa niya ito ang pamilyang Kito ay hinabol at pinipigilan siya, sa kadahilanang nilalabag niya ang kanilang ritual at iniinsulto niya ang bangkay ng The Great Lord Serpent. Ikinonekta raw niya ito sa isang likas na bukal ng tubig at inaksyonan ang pagbuga ng malamig na likido pabalik sa dumadaloy na magma, sa layuning pababain ang temperatura nito at kontrolin ang direksyon ng pag-agos. Gayunpaman, iniulat na kahit gaano man siya nagsumikap, masyado raw malakas at malawak ang puwersa ng pagsabog. Ang dami at init ng magma ay hindi na raw kayang pigilan ang kanyang limitadong kagamitan, dahilan upang magpatuloy pa rin ang banta ng sakuna sa buong lugar. Habang patuloy na lumalawak ang saklaw ng dumadaloy na lava at papalapit ito sa kabahayan, tila nawala ng pag-asa ang matriarka ng pamilyang Kito. Sa gitna ng kaguluhan, nabalitang sinubukan niyang ibaling ang sisi kay Momo, at sa isang desperadong hakbang, tinangka raw niya itong gawing handog na sakripisyo upang muling maipagpatuloy ang kanilang ritual. Naniniwala raw ang matanda na tanging pagbabalik sa sinaunang kaugaliang ito ang makapipigil sa ganap na pagkawasak ng kanilang nayon. Sumugod ang pamilyang Kito kay Momo, pero nang makalapit na sila, biglang dumating si Manjiro, isang pari mula sa dambana ng Tsuchinoko na umano'y ipinadala ni Seiko bilang tagapangalaga at tagapamagitan. Agad daw niyang tinulungan si Momo at inilayo ito mula sa kapahamakan, sabay niyang kinastigo ang matriarka sa pagiging bulag sa katotohanan at mapanganib na panatisismo. Subalit bago pa man tuluyang humupa ang tensyon, muling lumitaw si Gigi na sinapian pa rin ng malakas at galit na nilalang na tinatawag na Evil Eye. Ikinwento na agad itong umatake, at sa lahat ng naruroon, ang matriarka ng Kito ang pinuntirya nito. Napakabilis raw ng kanyang galaw, at tila wala ng balak magpapigil. Sa kabila ng panganib, si Momo mismo ang pumihil sa atake ni Gigi. Sa halip na hayaang mapahamak ang matanda, hinila niya ito upang hindi matamaan ang atake ni Gigi at mariing nakiusap na huwag hayaang tuluyang lumunin ng galit ang kanyang isipan. Sa pagkakataong iyon, makikitang umaasa si Momo na maibalik pa ang dating katauhan ni Gigi mula sa kontrol ng espiritu ng Evil Eye. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan daw ang tatlo, si Momo, si Manjiro, at ang matriarka na noon ay bahagyang natauhan na magsanib puwersa upang harapin ang nilalang. Nabuo raw ang isang pansamantalang alyansa sa pagitan nila kahit may tensyon at di pagkakaunawaan sa kanilang nakaraan. Gumamit sila ng pinagsamang kakayahan upang salungatin ang tuloy-tuloy na atake ng Evil Eye. Gayunpaman, iniulat na sa kabila ng kanilang pagkakaisa, hirap pa rin silang makapagdulot ng matinding pinsala sa nilalang. Napakaliksi raw nito, at tila bawat atake nila ay agad natatapatan o naiwasan. Ang lakas ng espiritu ay hindi basta-basta matitinag, at unti-unti nang nahirapan ang grupo sa pagpigil dito. Isinalaysay na sa isang kritikal na sandali, habang si Momo ay nasa bingit ng kamatayan mula sa isang matinding sipan ng sinapian pa ring si Gigi, bigla raw dumating ang isang kakaibang nilalang, isang alien na tinatawag na Montishon. Sa bilis at lakas nito, nagawa raw nitong salagin ang atake bago pa tuluyang tumama kay Momo. Ang eksenang ito ay inilarawan bilang isang dramatikong pagpasok ng panibagong puwersa sa gitna ng kaguluhan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Hindi nag-iisa si Montishon. Kasama raw nito sina Seiko at Taro na dumating sakay ng isang spaceship.
Ang sasakyang ito ay minamaneho umano ng anak ni Monty Sean na si Chiquitita, isang misteryosong tauhan na may koneksyon rin sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang pagdating ng spaceship ay tila naging hudyat ng bagong pag-asa sa mga karakter na lumalaban sa isang halos imposibleng kalaban. Tumalon mula sa mataas na lugar si Seiko at paglapag niya, agad niyang tinawag si Monty Sean upang tulungan siyang salakayin si Gigi. Sabay nilang nilapitan si Gigi upang umatake, ngunit bago pa man makapagsimula si Monty Sean ng suntok, mabilis siyang naitaboy ni Gigi. Sunod namang hinarap ni Gigi si Seiko. Nagpalitan ng malalakas at mabilis na suntok at sipa ang dalawa, mga galaw na nagpapakita ng kanilang husay at kasanayan sa pakikipaglaban. Habang abala si Seiko sa pakikipaglaban sa Evil Eye sa malapitan, si Taro naman ay mabilis na sumugod upang suportahan si Seiko. Gayunpaman, ayon sa tagpo, tila nabigo si Taro na makaiwas sa atake ni Gigi at agad siyang tinamaan ng isang malakas na atake. Sa unang tingin, mukhang nawasak ang katawan nito. Isang nakakagulat at tensyonadong sandali para sa lahat ng saksi. Inihayag na bago pa man sila sumabak sa labanan, naglagay si Seiko ng mga espesyal na talisman sa katawan ni Taro. Ang mga ito ay nagsilbing tagapagdikit at tagapagbantay sa kanyang mga bahagi ng katawan kung sakaling mawasak siya. Kasabay nito, nagsimulang magdasal si Manjiro mula sa isang ligtas na distansya gamit ang mga sinaunang dasal mula sa kanyang dambana. Layunin ng ritual na pasiglahin ang isang sagradong selyo na ginagamit lamang sa pambihirang mga espiritual na kaso. Sa tulong ng dasal at ng mga talisman, dahan-daang naipwesto ang bawat bahagi ng katawan ni Taro sa estratehikong ayos sa katawan ni Gigi. Mula rito, nabuo raw ang isang napakalakas na espiritual na selyo na agad nag-react sa presensya ng Evil Eye. Sa huli, iniulat na matagumpay nilang nabihag si Gigi at muling napigilan ang pagkalat ng kadiliman. Ito raw ang naging unang malinaw na tagumpay ng grupo laban sa halimaw at isang patunay ng lakas ng kanilang pagkakaisa, pananampalataya, at paghahanda. Matapos mahuli si Gigi, ginamit daw ng grupo ang spaceship at ang mga nalalabing bahagi ng Tsuchinoko upang apulahin ang apoy sa paligid. Napansin nila na nawawala si Momo, kaya't nag-alala ang lahat. Ayon sa balita, umalis daw ito upang iligtas sina Okaran at Turbo Granny na naiwan sa ilalim ng lupa. Agad na nagpasya si Momo na hanapin sina Okaran at Turbo Granny na naiwan umano sa ilalim ng bahay ni Gigi sa kasagsagan ng pagputok ng bulkan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang bumaba kasama ang alien na Mantis Shrimp. Gayunpaman, napansin daw ni Momo na lubhang nanghihina na siya, hindi na niya magamit ang kanyang mga psychic powers matapos ang labis na paggamit nito sa mga nakaraang labanan. Winasak ni Mantis Shrimp ang daan pababa sa ilalim ng lupa. Subalit, tumambad sa kanila ang isang mapanganib na tanawin, ang buong lagusan ay halos tuluyan ng nilamon ng umaagos na lava, na patuloy ang pagtaas at pag-init. Sa sandaling iyon, tahimik lamang si Momo habang malalim na nag-iisip tungkol kay Okaran. Batid niyang wala na siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ang sitwasyon, kaya't agad niyang hiniling kay Chiquitita na buhusan ng slime ang ibabaw ng magma upang magkaroon siya ng pagkakataong makapasok. Gayunman, agad siyang pinigilan ni Mantis Shrimp dahil sa matinding panganib na maaaring ikamete ni Momo. Maging si Chiquitita ay nagpahayag ng pag-aalala at sinabing hindi niya kailangang gawin ito. Habang patuloy siyang pinipigilan ni Mantis Shrimp, bigla na lamang lumutang ang magma, isang hindi inaasahang pangyayari. Iyon pala ay kagagawa ni Chiquitita na agad rin namang nagbuhos ng slime upang patigasin ito. Mabilis itong nilapitan ni Momo at buong lakas na binuksan. Laking gulat ni Momo nang makita niyang buhay pa sina Okaran at Turbo Granny. Ayon kay Okaran, kung hindi dahil sa slime na bumalat sa kanila, malamang ay hindi na sila nakaligtas, nagsilbi umano itong panangga laban sa pagpasok ng magma. Habang palabas si Okaran, hindi inaasahang nakadikit pa pala ang isa niyang paa, at nang ito'y tuluyang maalis, hindi sinasadyang napayakap siya kay Momo. Ang tagpong iyon ay sumasalamin sa matinding pag-aalala ni Momo para kay Okaran. Hindi niya napigil ang mapaluha at taos-pusong nagpasalamat na ligtas at buhay ang kanyang kaibigan. Makikita ang buong grupo na sama-samang nagsasagawa ng isang taimtim na panalangin, na pinangungunahan ni Seiko, para kay Gigi na kasalukuyang sinasaniban pa rin ng Evil Eye na nasa katawan ni Taro. Matapos ang unang panalangin, maingat nilang sinilip si Gigi, upang tingnan kung siya ay nagbalik na sa dati niyang katauhan. Subalit, sa halip na ang mukha ni Gigi, ang anyo pa rin ng Evil Eye ang bumungad sa kanila. Dahil dito, muling isinagawa ng grupo ang panalangin. Sa ikalawang pagkakataon, makikitang nagwawala ang kanyang katawan, tanda ng matinding pagtutol ng espiritu. Muli nila itong sinilip subalit bigo pa rin sila. Sa puntong ito, nagsalita ang Evil Eye at Mariing Winika, nagsasayang lang kayo ng oras.
Sa tahanan ni Seiko, masayang nagsasalo-salo sa pagkain ang buong grupo. Habang kumakain, biglang tumayo si Ira at galit na tinanong kung bakit hindi siya isinama sa huling misyon. Sagot ni Momo, bakit ka ba nandito? Wala ka namang ambag sa trabaho, kaya hindi ka rin dapat kumakain. Sunod na tinanong ni Ira kung bakit bumalik si Mantician sa Earth. Paliwanag ni Mantician, nagpapasalamat siya sa baka na ibinigay sa kanya, subalit tumigil na ito sa paglalabas ng gatas. Dahil dito, napilitan siyang bumalik sa Earth. Ipinaliwanag din niya na sa kanilang planeta, ang atmosfera ay binubuo ng isang likidong nagbibigay ng oxygen direkta sa kanilang baga, kaya nahihirapan ang baka na mag-produce ng gatas sa ganoong kalagayan. Namangha si Okarun sa mga naririnig at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasabik at pagkabilib. Sa kabila ng kasiyahan, ipinaalala ni Seiko na pansamantala lamang nilang makikita si Gigi sa kasalukuyang anyo nito. Dagdag pa niya, kung si Evil Eye lamang ang kanilang kailangang i-exorcise ay maaaring kayanin nila, ngunit dahil sa mataas na spiritual energy ni Gigi, hindi siya sigurado kung magagawa nilang ihiwalay ang dalawang espiritu. Habang kumakain, hindi napansin ni Taro na napakainit ng isinubo niyang pagkain. Bigla siyang nagsalita gamit ang boses ni Gigi, bakit ang dilim ng paligid? Nasaan kayo at saan ako naroroon? Agad ipinaliwanag ni Seiko na karaniwang ginagamit ng mga masamang espiritu ang boses ng tao upang malinlang ang iba. Inutusan niya si Taro na tanggalin ang takip sa kanyang mukha. Sa pagbubukas nito, lumitaw ang mukha ni Gigi na tila pabiro at gumagawa ng kakaibang ekspresyon. Hindi masabi ni Momo kung si Gigi nga ba talaga yon. Biglang umiyak si Gigi at tinawag ang pangalan ni Momo at Okarun. Sa huli, kinumpirma ni Seiko na si Gigi nga yon. Humingi si Seiko ng malamig na tubig at isinaboy ito sa mukha ni Gigi. Agad lumitaw si Evil Eye. Nang muling sabuyan ng mainit na tubig, agad namang bumalik si Gigi sa kanyang normal na anyo. Dahil sa nasaksihan nila, inamin ni Seiko na magiging mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Humingi siya ng paumanhin sa tatlo, at sinabing kung alam lamang niyang nandoon si Evil Eye, hindi na sana niya pinapunta ang grupo ng mag-isa. Nagpahayag ng babala si Turbo Granny. Ayon sa kanya, imposibleng mabantayan si Evil Eye gaya ng karaniwang espiritu. Ang mga mountain spirits ay nasa antas ng isang Diyos, at kung isang ordinaryong tao ang mapasukan nito, maaaring ikamatay niya ito. Kaya't si Gigi, na may mataas na spiritual energy, ang piniling bihagi ng espiritu. Bagaman nakaligtas sila sa pagkakataong ito, dapat nilang asahan na mas lalakas pa si Evil Eye sa susunod. Pinaalalahanan ni Seiko si Gigi na huwag lalayo sa kanila at siguraduhing palaging may kasama. Ipinaalala rin niya na ang isang espiritu tulad ng Evil Eye ay may kakayahang sirain ang kahit anong barrier. Dagdag pa niya sa grupo, lalo na kina Momo, na dapat laging may dalang mainit na tubig upang agad itong maibuhos kay Gigi kung sakaling muli itong magpalit anyo. Binalaan din niya si Gigi na iwasan ang anumang malamig na bagay, dahil kahit isang patak ng malamig na tubig ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagbabalik sa anyo ng Evil Eye. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Kinabukasan, habang nasa biyahe papunta sa ospital upang bisitahin ang magulang ni Gigi, tinanong ni Seiko kung dala ba nila ang kanilang dermos at kung mailaman itong mainit na tubig. Agad namang sumagot ang dalawa, oo, dala namin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumikit ang daliri ni Momo sa daliri ni Okarun. Mabilis niya itong inalis at humingi ng paumanhin, sabay iwas ng tingin. Dahil dito, nagkaroon ng bahagyang pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Ilang sandali pa, unti-unting inilapit ni Momo ang kanyang kamay sa kamay ni Okarun, na tila ba nais niyang hawakan ito. Makikita rin sa kanyang mukha ang pagkapula dala ng matinding kaba o damdaming hindi niya maipaliwanag. Naputol ang sandaling iyon nang biglang sumigaw si Gigi. Sinabi niya kay Taro na tularan siya sa bawat kilos na kanyang gagawin. Sagot naman ni Taro, gagalaw ako ayon sa gusto kong galaw, katawan ko naman ito. Pagdating sa ospital, ipinakita na nasa maayos ng kalagayan ang magulang ni Gigi. Habang binabantayan nila ito, lumabas sa isang ulat balita na nahuli na ang pamilyang Kito dahil sa kasong pagpatay at ilegal na pagkulong. Gayunpaman, patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad ang pinuno nilang sina Kito. Ipinakita na nabalian ng kamay ang leader at tinatakbuhan ang mga pulis.
Maya-maya, tinanggal nito ang isang bahagi ng kanyang ulo, at lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang nilalang na hindi pangkaraniwan, tila isang alien o halimaw. Labis ang galit nito kay Momo dahil sa mga naganap. Habang papasok sina Momo at Okarun, tinanong ni Okarun kung kamusta na si Gigi. Ayon kay Momo, hindi ito maayos dahil nasasanay na raw ang Evil Eye sa barrier. Ipinahayag niyang balak ni Seiko na subukan ang Hayashi performance bilang paraan ng pag-exorcise kay Gigi, ngunit tila walang nais gumawa nito. Dahil dito, may balak sanang itanong si Momo kay Okarun, ngunit bago pa man siya makapagsalita, may biglang yumakap sa likuran ni Okarun, ang mga kaibigan pala ni Momo mula sa paaralan. Tinanong siya ng isa kung narinig na niya ang tungkol sa pagsabog ng bulkan. Ipinakita nito ang kanyang cellphone, kung saan makikita ang larawan ng isang UFO malapit sa bulkan. Samantala, sa silid-aralan ng Grade 2D, makikitang iniiwasan ng mga estudyante si Aira dahil sa mga maling impormasyong ipinakalat nito sa buong paaralan. Dumating sina Momo at Okarun at inaya si Aira na lumabas dahil may nais itong sabihin. Sa kanilang pag-uusap sa labas, lumabas ang tunay na ugali ni Aira, matapang at palaban. Ngunit sa tuwing kaharap si Okarun, nagiging mahinhin at pabebe ito. Tinanong ni Aira si Momo kung ano ang nais nitong sabihin. Sabi ni Momo, nais niya sanang mag-sleepover sila sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niyang mas panatag siya kapag may kasama sa bahay, lalo na kung sakaling mag-transform si Gigi bilang Evil Eye. Wala rin naman daw silang ibang opsyon, kaya sa tingin nila ay dapat na lang silang pumunta. Samantala, sa tahanan ni Seiko Ayase, biglang natanggal ang isang kamay ni Taro mula sa katawan ni Gigi. Matapos suriin ni Seiko ang talisman na inilagay niya sa mga bahagi ng katawan ni Taro, ipinaalam niya rito na maaari na itong umalis sa katawan ni Gigi. Nagpasalamat si Gigi kay Taro sa pagsagip nito sa kanyang buhay. Mahigpit na paalala naman ni Seiko kay Gigi na maging mas maingat, lalo na kapag may kinalaman sa tubig, partikular na sa malamig na tubig. Pagka-uwi ni Momo mula sa paaralan, ibinalita niyang kasama niya sina Okarun at Aira. Masayang sinalubong ni Gigi ang mga kaibigan, halatang sabik sa muli nilang pagkikita. Pagpasok sa bahay, agad silang binigyan ni Seiko ng tig-isang dermos. Ipinaliwanag niyang sakaling muling mag-transform si Gigi, kailangan nila itong buhusan ng laman ng dermos kaagad. Tinanong ni Okarun si Gigi kung kumusta na ang lagay ng kanyang katawan. Biro naman ni Gigi, kaya na raw niyang lumipad patungong langit. Pagdating ng hapunan, naupo na ang lahat sa hapag at masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Sa kalagitnaan ng kainan, nakisuyo si Seiko kay Okarun na iabot sa kanya ang toyo. Habang iniabot ito ni Okarun, hindi sinasadyang tumulo ang isang patak sa kamay ni Gigi. Panandaliang tila tumigil ang oras. Makalipas ang ilang segundo, bigla na lamang nag-transform si Gigi bilang Evil Eye. Tinumba niya ang mesa at winasak ang isang bahagi ng bahay. Pagkatapos mag-transform ni Gigi bilang Evil Eye, agad niyang winasak ang ilang parte ng bahay, isang napakalakas at delikadong pagpapakita ng kapangyarihan. Mabuti na lang at mabilis na rumesponde si Momo, binuhusan siya ng mainit na tubig para mapigilan pa ang mas malalang pinsala. Bumalik agad sa kanyang ulirat si Gigi at taos-pusong humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Makikita ring pinapalo siya ni Turbo Granny, habang si Aira naman ay seryosong pinagsasabihan siya. Samantala, si Okarun ay mukhang napuruhan sa pagsabog ng bahay. Humingi ng sorry si Gigi kay Okarun na nakabrief na lang kahit awkward ang sitwasyon. Napansin ni Okarun na mas lumakas ang Evil Eye kumpara sa dati, isang bagay na ikinabahala niya. Biglang may narinig silang sigawan mula sa labas. 4 na lalaking mukhang mga J-rock artist ang lumitaw, may pa-pose pa habang nagsisigaw ng pasensya na sa abala. Nagulat ang lahat sa kanilang dramatic entrance. Hindi nagpatinag si Seiko, diretsahang sinabi sa kanila, kung manggugulo lang kayo, umuwi na lang kayo. Dahil dito, agad silang umalis. Pero makalipas lang ang ilang sandali, bumalik ulit sila. This time, tinanong nila kung dito ba nakatira si Seiko Ayase, at ipinakilala ang kanilang grupo, Hayashi, at sinabing sila raw ang tumanggap ng request mula mismo kay Seiko. Agad namang naghanda si Seiko at ang 4. Maayos na inihanda ng bawat isa ang kanilang mga kagamitan para sa nalalapit na exorcism kay Gigi. Itinaas nila sa maximum ang volume ng mga speaker na konektado sa kanilang mga instrumento. Hindi makapaniwala si Momo sa kanyang nasasaksihan.
Hindi ganito yung inaasahan kong gagawin ng Hayashi, ani niya, halatang nagugulat ngunit na-excite. Pero grabe, nakaka-hype pala. Sinabi din ni Seiko na walang katulad ang performance nila. Kahit wala silang spiritual sensitivity, kaya nilang ipaabot ang kanilang musika sa spiritual world. At habang tumutugtog sila, hindi sila madadala ng masasamang espiritu. Naghanda na si Seiko sa isasagawang exercise para kay JJ. At agad na ding nagsimula ang grupo sa kanilang performance. Pasensya na, mga kaanilog, dahil hindi ko maipaparinig sa inyo ang mismong tugtugan, baka kasi tayo'y ma-copyright strike ni Ninong YouTube, hehe. Pero masasabi ko, sobrang astig ng kanilang musika. Mapapasabay ka talaga sa bawat beat at rhythm ng kanta. Habang sila ay tumutugtog, unti-unting nagigising ang mga natutulog na espiritu. Makikita mong nag-headbang na rin sina Momo at Seiko, dala ng hype at energy ng performance. Napuno ang buong lugar ng mga espiritu, at ang dating solemn na paligid ay tila naging isang live concert, kasama pa ang mga spirits na sumasabay sa kasiyahan. Habang ginaganap ang exorcism kay Gigi, kapansin-pansing hirap na hirap siya, puno ng pawis at tensyon ang kanyang katawan. Sa gitna nito, nagsimula ang mga flashback sa kabataan ni Evil Eye. Biglang sumigaw si Gigi ng, "Tama na," habang unti-unting umaangat ang kanyang katawan. Agad tinawag ni Seiko si Momo, inutusan siyang gamitin ang kanyang psychic powers upang hawakan si Gigi, pero binilin din na huwag siyang lalapit. Agad namang sumunod si Momo. Pagdampi ng powers ni Momo, dumaloy sa kanya ang iniisip ni Gigi, doon na rin natin narinig ang hinaing mula sa loob ng kanyang puso. Sumisigaw si Gigi at nagmamakaawa, huwag niyong patayin si Evil Eye. Ipinangako raw niya kay Evil Eye na makikipaglaro siya. Gusto lang daw niya ng kalaro. Buong buhay niya raw ay nakakulong siya, at ang tanging pangarap niya ay makapaglaro sa labas kasama ang ibang bata. Pero bakit ngayong malaya na siya, ay kailangan pa rin niyang mamatay? Sabi pa ni Gigi, ang lungkot naman nun. Magsusumikap akong huwag nang gumamit ng malamig na tubig. Kaya please huwag niyong patayin si Evil Eye. Dahil sa kanyang pagluha at paulit-ulit na pakiusap, agad na pinahinto ni Seiko ang isinasagawang exorcism kay Gigi. At saktong natapos na rin ang performance ng Hayashi. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Sinabi rin ni Seiko na tapos na ang exorcism at mula ngayon, hahayaan na niyang makisama si Evil Eye sa kanilang pamilya. Nabigla ang tatlo sa naging pahayag ni Seiko. Maging si Momo ay nagtanong kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon. Sagot ni Seiko, narinig niyo naman ang sinabi ni Gigi. At to be honest, gusto ko yung ugali niya. May prinsipyo siya. Kahit tutol si Aira sa desisyong iyon, biglang nagsalita si Okarun. Anya, pag-aralan daw niya kung paano mapigilan si Evil Eye. At kapag naging mas malakas pa siya, mas madali na raw niyang mapipigilan si Evil Eye sa susunod na mag-transform si Gigi. Sa huli, sinabi pa niya, kasi kaibigan ko si Gigi. Namula si Momo sa narinig, kaya inakbayan niya si Okarun sabay sabing, magpapalakas din ako. Pagkakita ni Aira sa eksenang yon, agad niyang inalis ang kamay ni Momo at mariing sinabi na magpapalakas din siya. Halata ang pagiging competitive ni Aira pagdating kay Okarun, ayaw niyang magpatalo kay Momo. Natouch si Gigi sa mga narinig mula kay Okarun, kaya gusto niya itong yakapin. Pero makikitang nanginginig pa rin ang kanyang mga paa. Biglang bumagsak ang isang patak ng ulan sa lugar at ayun na nga, ano pa ba ang aasahan natin? Biglang nag-transform si Gigi at sinapak si Okarun. Sa lakas ng pagkakatalsik nito, muli na namang nasira ang kanilang bahay. Nagpaalam na rin ang apat na rakista, sabay sabing tawagan na lang sila muli kapag kailangan ulit ang kanilang tulong. Bahagyang nalungkot si Momo at pabirong sabi, baka mas kailangan pa nga namin kayo agad. Matapos iyon, nagsimula silang mag-ayos, kumuha sila ng mga cardboard boxes bilang pansamantalang pantakip sa mga butas-butas na bahagi ng kanilang bahay. Habang abala ang lahat, sinimulan naman ni Seiko turuan si Gigi kung paano kontrolin ang kanyang psychic powers. Nagpakitang gilas pa si Momo at ipinakita kung paano ito gawin ng tama. Sinubukan ni Gigi na itulak si Momo pero kahit anong effort niya, hindi niya ito matinag. Doon niya biglang naalala, kahit nung bata pa sila, may espesyal ng training si Momo na tinuro sa kanya ni Seiko.
Paliwanag ni Siko, ito yung estado kung saan umaagos palabas ang chi. Kapag naabot mo ang state na yon, magagamit mo na ang spiritual energy mo. At kung mamaster mo to, malaki ang chance na makokontrol mo na si Evil Eye. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, nagising si Gigi upang magbanyo. Napansin ito ni Okarun kaya agad din siyang sumunod at pinaalalahanan si Gigi na gumamit ng mainit na tubig sa paghuhugas ng kamay. Napansin din ito ni Momo na nooy tulog pa at may tulong laway pa, ngunit nang masiguradong maayos ang lahat ay muli siyang bumalik sa kanyang pagtulog. Habang naglalakad pabalik sa kwarto, napansin ng dalawa na natanggal ang pagkakabit ng cardboard na nagsisilbing harang. Agad na hinarangan ni Okarun si Gigi nang makita niyang may tubig sa ilang bahagi nito. Humingi ng paumanhin si Gigi, sinasabing nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya. Ngunit agad siyang sinabihan ni Okarun na huwag mag-sorry dahil ang mahalaga ay inaalagaan nila ang isa't isa. Ikinuwento rin ni Okarun na noong mga panahong isinumpa siya ni Turbo Granny, ang pamilyang Ayase ang tumulong sa kanya. Dahil sa kabutihang iyon, nais sanang suklian ni Okarun sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang tanging sinabi noon ni Siko ay, may mabuting maidudulot ba kung susuklian mo ako? Kung gusto mong makabawi, ibalik mo na lang ang kabutihan sa iba na nangangailangan ng tulong. Kinaumagahan, agad na nag-ayos si Ira, naghilamos at nag-makeup pa bago bumaba. Pagsapit ng oras ng almusal, diretsyo namang umupo sa lamesa ang tatlo upang kumain at halatang hindi na naghilamos o nag-ayos man lang. Hindi rin pinalampas ni Seiko ang pagkakataong paalalahanan si Gigi tungkol sa kanyang postura, kahit sa oras ng pagkain. Sa school, napaisip si Momo na kailangan niyang maghanap ng part-time job upang makatulong sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Nabanggit ng kanyang kaibigan na isa sa kanilang schoolmates ay naghahanap ng extra help. Agad namang nagpahayag si Momo ng interes, sinabing handa siyang gawin ito at seryoso siya sa commitment, hindi basta-basta susuko. Samantala, makikitang ang dalawa niyang kaibigan ay may binabalak na kalokohan para kay Momo. Agad silang nagtungo kay Okarun at ipinaalam na may part-time job si Momo ngayong araw at umuwi na lang ito mag-isa. Ngunit, sa halip na umalis, sabay nilang hinawakan ang magkabilang braso ni Okarun at nagyaya na makipag-date daw siya sa kanilang dalawa. Pilit na tumatanggi si Okarun, ngunit patuloy pa rin siyang hinihila ng dalawang babae upang sumama. Paliwanag pa ng dalawa, magtsatsaa lang naman sila. Sumigaw si Okarun, matatawag mo ba yung date? Habang nasa LRT, patuloy siyang gumagawa ng paraan para makatakas, ngunit malinaw na wala talagang balak ang dalawa na pakawalan siya. Pagdating sa shopping street, pumasok sila sa isang gusali at sumakay ng elevator. Pagbukas ng pinto, laking gulat ng tatlo sa kanilang nakita, si Momo, nakasuot ng maid outfit. Iyon pala, dinala ng mga kaibigan ni Momo si Okarun sa mismong lugar ng trabaho niya. Hindi makapaniwala si Momo sa eksenang iyon, lalo na nang itulak ng mga kasama niya si Okarun papalapit sa kanya. Nang mabanggit ni Momo ang pangalan ni Okarun, agad itong nagulat at bahagyang umatras. Mapapansin din na namumula siya at halatang nabibighani sa ganda ni Momo, habang si Momo naman ay tila nahihiya sa presensya niya. Hello mga kaanilog! Before we roll with our recap video, quick shoutout muna kina Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa ating channel. Mabuhay kayo hanggat may Wi-Fi at data kayo. Let's dive right in and get started with today's video. Tulala si Okarun, tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, o marahil ay nabibighan lamang sa ganda ni Momo na nakasuot ng maid outfit. Binati ni Momo si Okarun, ngunit sa halip na sabihin welcome, master, ay nasabi niya ang welcome, you bastard, nang hindi sinasadya. Namula at napatigil si Okarun sa muling pagkakita kay Momo. Hindi mapakali ang kanyang mga mata, wari inoobserbahan ang bawat detalye sa paligid, malinaw na nagpapahiwatig na ito ang unang beses niyang pumasok sa ganitong lugar. Samantala, makikitang bahagyang pinagpapawisan si Momo habang nagbibigay ng tsaa sa kanyang mga kaibigan, sabay birong, sana ay mas lumasa ka pa. Sinabi ng kanilang schoolmate na para maging mas malasa ito, kinakailangan daw mag-heart pose. Agad itong ginawa ng magkakaibigan, at kitang-kita ang pamumula ng ating dalawang lovers. Sinabi ni Momo sa kanyang mga kaibigan na pagsisisihan nila ang kanilang ginawa, ngunit patuloy pa rin ang mga ito sa pang-aasar.
Hinawakan ng dalawa ang magkabilang braso ni Okarun upang yayain na siyang umuwi. Ngunit nagpahayag si Okarun na mas pipiliin niyang magpaiwan. Pagkaalis ng dalawa, sinabi ni Okarun kay Momo na hihintayin niya ito hanggang matapos ang kanyang trabaho. Tinanggihan siya ni Momo at sinabing mas mabuting umuwi na lamang ito dahil malamig ang panahon at baka magkasakit pa siya. Ipinaliwanag naman ni Okarun na delikado para sa isang babae ang umuwi ng mag-isa sa ganoong oras ng gabi. Subalit iginiit ni Momo na kaya na niyang alagaan ang sarili niya at dagdag pa niya, malakas naman siya. Sa huli, napilitan si Okarun na umalis. Pagbalik ni Momo sa kanyang trabaho, napansin na tila nakatitig lang siya sa orasan, para bang sabik na sabik nang matapos ang kanilang shift. Kahit halatang pagod na, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho, maayos na nakikitungo sa bawat customer na dumarating. Sa tuwing mapapadaan siya malapit sa orasan, napapatingin siya rito, na para bang napakabagal ng takbo ng oras. Maya-maya, dumating din ang oras ng uwian. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasamahan at inaasahan ang kanyang pagbalik. Paglabas niya ng gusali, napatingin siya sa kanyang kanan at kaliwa, na para bang may hinihintay. At sa oras na akala niya'y uwi na lamang siya mag-isa, biglang dumating si Okarun, hingal na hingal sa pagtakbo. Nagulat si Momo, akala niya'y umuwi na ito. Ngunit mariing sinabi ni Okarun na hindi niya kayang hayaang umuwi ng mag-isa ang isang babae sa ganoong oras. Aabutin na sana ni Okarun ang kamay ni Momo, ngunit bigla siyang tila nagdalawang isip at agad itong binawi. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Gumawa siya ng maliit na hakbang, at sa huli, si Momo mismo ang kusang humawak sa kamay niya. Nanlaki ang mga mata ni Okarun sa gulat, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa bahay ni Seiko, buong lakas na tinutulak ni Manjiro si Gigi, ngunit makikitang hindi ito natinag sa kanyang posisyon. Pinuri ni Seiko si Gigi at sinabing mabilis siyang natututo. Ipinaliwanag pa niya na susubukan niyang patakan si Gigi ng soy sauce, at pinaalalahanan itong pigilan si Evil Eye na makalabas. Naghanda sila, at nang tumulo ang toyo sa kamay ni Gigi, agad nag-react si Evil Eye at pilit na sinusubukang makawala. Ngunit sa matinding konsentrasyon ni Gigi, nagawa niyang pigilan ito. Namangha si Manjiro at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Gayunpaman, binalaan pa rin siya ni Seiko na mag-ingat dahil hindi pa rin niya kayang tiisin ang mga bagay na malamig. Samantala, nakauwi na sina Momo at Okarun. Dahil sa sobrang lamig sa labas, agad uminom ng mainit na tubig si Momo. Biglang lumapit sina Gigi at Aira, ngunit sa kanilang pagkakabangga, hindi inaasahan na natapon kay Gigi ang hawak na inumin ni Aira. Dahil dito, agad siyang nag-transform bilang Evil Eye. Agad na pinalabas ni Evil Eye ang kanyang kapangyarihang cursed house at mabilis na lumapit kay Momo. Walang nagawa si Okarun sa sitwasyon, at kahit si Seiko ay sinubukang lagyan ito ng talisman, ngunit walang epekto. Nang akmang susuntukin na niya si Momo, agad inilabas ni Momo ang kanyang psychic powers at pinigilan ang kamao ni Evil Eye. Subalit hindi pa rin ito sapat at sinakal siya ni Evil Eye. Bago pa tuluyang mawalan ng hangin si Momo, nagawa niyang iluwa ang mainit na tubig na nainom niya kanina. Dahil dito, napilitan si Gigi na bitawan siya at agad humingi ng paumanhin, tila natauhan sa kanyang nagawa. Mabilis namang lumapit si Okarun, puno ng pag-aalala kay Momo, at nagawa pa niyang maitulak si Gigi palayo. Samantala, nilapitan ni Seiko si Gigi na nananatiling tulala at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Doon sinabi ni Seiko na hindi niya kasalanan ang lahat. Napansin din dito ang kamay ni Seiko, sugatan at halatang naapektuhan ng laban. Humingi ng paumanhin si Aira para sa nangyaring gulo kanina at nangakong magiging mas maingat na siya. Sumagot naman si Momo na ayos lang iyon at minsan ay may mga hindi inaasahang pangyayari talaga. Pinayuhan pa niya si Aira na magpahinga na lamang. Kinabukasan, nagtungo si Okarun kina Mr. Mantis. Laking pagtataka niya nang makita itong nag-anyong tao. Ipinaliwanag ni Mr. Mantis na ganoon talaga ang itsura niya kapag nasa Earth siya. Namangha si Okarun sa narinig at muling lumabas ang kanyang pagiging nerd tungkol sa aliens. Dahil dito, nakiusap siya kay Mr. Mantis na gawin siyang apprentice at turuan kung paano sumuntok. Ngunit mabilis itong tinanggihan ni Mr. Mantis at nagpatulong ito sa kanyang ginagawa. Ayaw sumuko ni Okarun at sinabing susubukan niya ulit bukas. Samantala, kinausap ni Manjiro si Seiko. Sinabi niya na nakaligtas sila ngayon dahil sa nagawa ni Momo, ngunit malabong magawa nila ulit iyon sa susunod.
Kaya iminungkahi niyang muling tawagin ang Hayashi at isagawa ang ritual prayer. Ngunit sumagot si Seiko na bilang isang nakatatanda, tungkulin niya ang pasanin ang mga problema ng mga bata, habang sila naman ay dapat hayaan na gawin ang nais nila ng malaya. Sagot naman ni Manjiro, na gusto rin naman niyang mapabuti si Gigi, pero ang imposible ay imposible pa rin. Habang nag-ensayo si Okarun kung paano sumuntok, tinanong siya ni Turbo Granny kung anong klaseng sayaw ang ginagawa niya. Sinundan pa nito ng tanong kung bakit ba siya nagpa-practice ng suntok. Sagot naman ni Okarun, syempre gusto niyang lumakas. Seryoso pa niyang idinagdag na naiinis siya nitong mga nakaraang araw at gusto niyang talunin si Evil Eye. Muling tinanong ni Turbo Granny, gusto mo bang matutong sumuntok o gusto mong lumakas? Sagot ni Okarun, gusto kong matutong sumuntok para mas lumakas. Mali, tugon ni Turbo Granny. Ipinaliwanag niya na kahit makapagbitaw si Okarun ng suntok, hindi ibig sabihin ay lalakas siya. Malayo raw ang agwat nila ni Evil Eye sa lakas at bilis, at maging siya mismo ay hirap ding makasabay dito. Higit sa lahat, ipinunto niya na dapat alalahanin ni Okarun kung kanino galing ang kapangyarihang ginagamit niya. Sa huli, sinabi ni Turbo Granny na sumama siya at siya mismo ang magtuturo at magte-train kay Okarun. Habang naglalakad silang palayo ng bahay, napansin sila ni Aira at agad siyang sumunod. Pumunta sila sa isang school at palihim na pumasok. Habang papasok, tinanong ni Aira kung ano ang ginagawa ni Okarun. Nagulat si Okarun at agad na nagtanong, bakit mo kami sinundan dito? Pagdating nila sa loob, patuloy pa ring sumusunod si Aira, kahit ilang beses nang sinasabi ni Okarun na delikado roon. Sinabihan pa siya ni Turbo Granny, umuwi ka na, ikaw na taong kulang-kulang. Dahil sa inis, nag-transform si Aira bilang si Acro Silky, at hinarap si Turbo Granny, sabay sabing, sa susunod na i-trash talk mo ako, dudurugin ko ang mukha mo. Habang nag-aalitan ng dalawa, pinipigilan sila ni Okarun at paulit-ulit na sinasabing tumahimik sila dahil baka sila ay mahuli. Pagpasok nila sa isang silid, napansin nilang puno ito ng iba't ibang musical instruments, ngunit may kakaibang aura, parang may halong horror ang atmosphere. Biglang dumikit si Aira kay Okarun at nagsabing natatakot siya. Ngunit kitang-kita rin sa mukha ni Okarun ang kaba, at sinabing, don't worry, may powers naman tayo mula sa isang yokai. Sinimulan ni Turbo Granny na pindutin ang piano at sinabi niya kay Okarun na tumalon habang sinasabayan ang bawat tunog nito. Ipinaliwanag niya na ito ang tinatawag niyang combat rhythm. Pagkatapos ay ipinakita rin niya ang kay Evil Eye na natural na mas mabilis kumpara kay Okarun. Ayon pa kay Turbo Granny, kung sa isang talon lang ang kay Okarun, kayang makagawa ni Evil Eye ng 4. Dagdag pa niya, walang pagbabago ang rhythm ni Okarun. Ibig sabihin, ilang notes ang kaya mong isingit sa isang kumpas. Kahit daw si Acro Silky, kayang gumawa ng 4 na aksyon sa bawat kumpas. Si Evil Eye ay 4 din, pero kapag isinama pa ang Curse House attack nito, nagiging 10. Samantalang si Okarun, 2 lang ang nagagawa. Biglang tumunog muli ang piano, ngunit hindi na si Turbo Granny ang may kagagawan. Lumitaw ang isang tila multo na may napakalaking ulo at mapupulang mga mata. Napatakip ng tenga sina Okarun at Aira dahil sa sobrang lakas ng tunog. At dito na ipinakita ang iba't ibang multong musisyan, bawat isa ay tumutugtog ng kani-kanilang instrument. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Nagalit ang multong pianista nang malaman niyang may tumugtog sa kanyang piano. Galit nitong tinanong kung sino ang may gawa. Napatingin si Aira at medyo tulalang sumagot ng, hindi kami yon, uuwi na lang kami. Biglang lumabas si Turbo Granny at itinuro silang dalawa, sabay pa nitong kumaway na parang nanunukso. Dahil doon, mas lalo pang nagalit ang pianista. Bigla itong umatake, kaya napilitan si Okarun at Aira na mag-transform. Tinugtog ng isang multo ang kanyang violin at naglabas ito ng mga nota. Ang bawat tunog ay naging sandata, ginamit ng mga multo ang mga musical notes para umatake. Mabilis na sumugod si Okarun papunta sa kanila. Sinubukan niyang hawakan ang isang nota para makaiwas, pero bigla itong sumabog sa kanyang kamay. Agad siyang sinermunan ni Turbo Granny, stupid. Dapat iniwasan mo yon. Ang mga notes na yan ay mga bomba. At lalo na ang mga rest symbols, kapag natamaan ka, hindi ka makakagalaw. Napatingin sina Aira at Okarun sa paligid.
Saan man sila lumingon, nagkalat ang mga nota. Kinakabahan, natanong ni Ira, paano natin maiiwasan lahat ng to? Symphony No. 6, Pastoral. Biglang nakaramdam ng napakalakas na enerhiya sina Okarun, at sa isang iglap ay nagbago ang kanilang paligid. Mula sa madilim na silid, napunta sila sa malawak na palayan, kung saan tila mismong musika ang nagdidikta ng kapaligiran. Agad silang binalaan ni Turbo Granny, mag-focus kayo dahil atakehin na kayo ng mga nota. Nang magsimulang kumilos ang mga multo, sumabay ang ritmo ng kanilang atake. Sa una, tila mabagal ang tempo, ngunit unti-unti itong bumilis hanggang maging rumaragasa. Mabilis na bumagsak ang mga musical notes mula sa ere, at nagmistulang ulan ng panganib. Maliksi namang nakakaiwas si Ira, parang isang mananayaw na sumusunod sa ritmo ng musika. Napansin ito ni Okarun at napamangha sa ganda ng kanyang kilos. Ngunit sa hindi inaasahan, tinamaan si Okarun ng isang nota. Biglang nag-iba ang kanyang boses, at nang tamaan siyang muli, tuluyan siyang napatigil at hindi na makagalaw. Nakita ito ni Ira, ngunit wala siyang magawa dahil siya mismo ay patuloy ding inaasinta ng mga umaataking nota. Sa gitna ng laban, bumalik si Okarun sa dati niyang anyo. Doon, bumulwak ang kanyang panghihinayang, na kahit marami na siyang nakalaban na malalakas na kalaban, naniwala siyang lumalakas na siya. Pero ngayon, pakiramdam niya ay muli siyang mahina. Mabagsik siyang sinermonan ni Turbo Granny. Pakiramdaman mo ang rhythm. Hindi pa titigil ang atake ng mga multo, at hindi natin alam kung gaano katagal tatagal ang babaeng yon sa pag-iwas. Hindi mo kailangang intindihin ang buong performance nila, alalahanin mo lang ang kahit na anong kanta na alam mo. Gamitin mo ang rhythm na yon para igalaw ang katawan mo. Biglang naalala ni Okarun ang performance ng Hayase, at agad siyang nakasabay sa rhythm ng kanilang tugtugin. Hindi inaasahan na ma-stuck ang mga paa ni Ira sa lupa, dahilan upang samantalahin ito ng mga multong musikero. Agad nila itong inatake, nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Sa kabila nito, nagawa pa ring iligtas ni Okarun si Ira habang tumatakbo siya kasabay ng background music ng Hayase. Lalong nainis ang mga multo at sabay-sabay nilang inatake si Okarun. Habang patuloy ang kanyang pagtakbo papalapit sa kanila, mas lalo ring bumibilis ang beat ng musika ng Hayase, at kasabay nito, bumibilis din ang galaw ni Okarun. Dahil dito, nagagawa niyang makaiwas sa mga ataking anyong nota ng mga multo. Napansin nila ang rhythm ni Okarun at labis silang nainis sa pagkakaayon nito sa kanilang musika. Nang makalapit na sila, nagawang hilahin ni Ira ang isa sa mga multo gamit ang kanyang buhok at sinipa ito ng malakas sa ulo, dahilan upang bumalik ito sa anyo ng isang larawan. Sa galit, tinugtog ng iba pang multo ang kanilang mga instrumento, violin, trumpet, flute, at cello, ngunit hindi pa rin nila matamaan si Okarun. Hanggang sa nagalit ang pianista. Bigla nitong binago ang buong paligid nina Okarun at Ira. Symphony No. 9 Choir Ensemble, habang binanggit ng pianista ang piyesa. Biglang lumitaw ang isang higanteng lalaki sa kanilang harapan at nagsimulang umawit ng isang orchestral piece. Sina Okarun ay tahimik na nakikinig, naghihintay kung may kakaibang mangyayari. Ilang sandali pa, lumabas pa ang tatlong higanteng nilalang. Habang bumubuka ang kanilang mga bibig, lumabas ang mga tao mula roon at mabilis na tumakbo papunta kina Okarun. Wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi lumaban. Napatanong si Ira kung ano ang mga ito, at ipinaliwanag ni Turbo Granny na mga illusions lang ang mga iyon, ang totoong target ay ang mga musicians. Subalit, masyado silang malayo at nakapwesto sa likuran ng mga higante. Dahil napapaligiran na sila, halos hindi na sila makagalaw. Ngunit nakaisip ng paraan si Ira, pilit niyang inabot ang kamay ni Okarun, at nang magtagpo ang kanilang mga palad, pinalawig niya ang kanyang buhok hanggang sa higante upang makatakas. Sa isang iglap, nakarating sila sa ulunan ng dambuhala. Napansin ito ng iba pang mga higante at agad silang umatake. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang dalawa. Gayunpaman, may isa pang paparating na atake. Upang mailigtas si Okarun, sinipa siya ni Ira palayo at sinabi, "Ipaubaya mo na sa akin ang mga ito, ikaw na ang humarap sa mga musicians." Sa pagsalo ng atake ni Ira, bigla niyang naalala ang kanyang mga kaibigan. Ang alaala ng mga ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang muling ibalik ang kanyang acro silky form. Nasaksihan ito ng pianista at lalo siyang nagalit.
Mula sa kanyang galit ay naglabas pa siya ng mas maraming bullet notes at inatake si Okarun. Samantala, madaling naiilagan ni Aira ang bawat atake ng mga higante. Sa kanyang bilis at liksi, isa-isa niyang napabagsak ang mga ito. Isang malakas na sipa din ang kanyang pinakawalan laban sa babaeng higante, dahilan upang bumagsak ito ng tuluyan. Gayunpaman, patuloy pa rin sa pagkanta ang natitirang higante, kaya't hindi naglalaho ang mga ilusyon na nakapalibot kina Okarun. Sa kabila nito, mabilis na tumatakbo si Okarun, hindi nagpapadala sa mga ilusyon na humaharang sa kanyang dinaraanan. Tumalon siya ng mataas at doon niya nasilayan ang mga musicians. Bilisan mo pa, sigaw ni Turbo Granny, dahil kung hindi, mapapalibutan ka na naman ng mga ilusyon. Muling tumakbo si Okarun, ngunit sinabi niyang 2 beses lamang niya kayang gamitin ang kanyang buong lakas, at hindi iyon sasapat laban sa napakaraming musicians. 5 switches per beat, sigaw muli ni Turbo Granny. Agad na naunawaan ni Okarun ang ibig sabihin nito. Mas binilisan niya pa ang kanyang pagtakbo, lampas sa karaniwan niyang bilis, at ginamit ang teknik na 5 switches per beat upang umatake. Sa malalakas at mabilis na galaw, matagumpay niyang natalo ang mga musicians. Sa huli, sila ay nagtagumpay at muling nakabalik sa music room. Agad na nilapitan ni Okarun si Aira at tinanong kung maayos lang ba siya. Sumagot naman si Aira na ayos lang siya, ngunit bigla itong napatigil nang mapansin na bumalik agad siya sa kanyang normal na sarili. Nagyabang si Turbo Granny at nagsabi, kung hindi dahil sa mga itinuro ko sa inyo, hindi kayo makakaligtas. Kaya dapat lang magpasalamat kayo. Nagpasalamat naman si Okarun, at idinagdag na sa wakas ay naintindihan na niya ang tinutukoy ni Turbo Granny na sense of rhythm. Ngunit agad siyang sinabihan ni Turbo Granny, huwag kang makampante. Ang alam mo ngayon ay napakaliit pa lang kumpara sa tunay kong kapangyarihan. Napatanong si Aira kung ano nga ba talaga ang mga musicians na kanilang nakalaban. Ipinaliwanag ni Turbo Granny, iyon ay mga kaisipang binigyan lamang ng anyo. Kapag tinugtog mo ang piano ng 2:00 ng umaga, muli silang magpapakita. At kung mapatay ka nila, mamamatay ka rin sa totoong buhay. Sabay na sumagot sina Okarun at Aira, hindi na yon mauulit. Ngunit habang bumababa si Turbo Granny mula sa piano, hindi sinasadyang natapakan niya ang isang key, at ayon na nga, mga kaanilog, alam nyo na kung ano ang kasunod. Samantala, sa bahay nila Seiko, iminungkahi ni Manjiro na tawagin muli ang Hayashi Band. Anya, hindi na nila kayang pigilan si Evil Eye. Ayaw man niyang isipin, ngunit posible raw na isa sa kanila ang mamatay. Tinanong pa niya si Gigi, ayaw mo namang mapahamak sina Seiko o Momo, di ba? Kaya bukas, gagawin natin ang exorcism. Agad namang sumingit si Momo na halatang naiinis. Huwag kang magdesisyon ng sarili mo lang, giit niya. Tumingin siya kay Seiko at tinanong, hindi ba sinabi mo na gagawin mo siyang pamilya natin? Magsalita ka naman. Habang mainit ang tensyon sa loob ng bahay, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Okarun mula sa labas. Lumabas ka dyan, Gigi. Agad silang naglabasan at bumungad sa kanila si Okarun, nanlilisik ang mga mata. Hindi niya pinansin ang mga salita ni Momo, bagkus ay tumawag kay Aira, ilabas ang tubig. Sa matatag na tinig, sinabi niya, walang makikialam sa amin. Ngayon, bibigyan ko si Evil Eye ng kaparusahan sa kabilang buhay. Nagulat si Momo at hindi makapaniwala. Hindi ito isang laro, Okarun, sigaw niya. Ngunit seryoso ang sagot ni Okarun, nabuwisit ako noong inatake ka ni Evil Eye. Akala ko malalampasan natin ito, pero napagtanto ko, delikado talaga siya. Ang kanyang mabangis at tusong mga galaw ay hindi dapat binabaliwala. Pero kayo, sinusubukan niyong tanggapin siya, at iyon ay isang kalokohan. Kaya Gigi, ang kagustuhan mong protektahan si Evil Eye, sisiguraduhin kong ako mismo ang gagawa niyan. Tumugon si Aira, Okarun, maghanda ka na. Habang si Gigi naman ay tumingin kay Okarun at nagsabi, ikaw na ang bahala kay Evil Eye. At sa isang iglap, binuhusan ni Aira ng tubig si Gigi, at tuluyan itong nag-transform bilang si Evil Eye. Agad na naglaban sina Okarun at Evil Eye upang patunayan ni Okarun na kaya niyang kontrolin ang kalaban gamit ang laro bilang pangunahing mekanismo.
Dito makikita ang matinding palitan ng atake sa pagitan ng dalawang pangunahing karakter, ang mabilis at maliksing galaw ni Okarun, at ang malakas at makapangyarihang pag-atake ni Evil Eye. Umatake si Okarun gamit ang kanyang buong lakas, at napatalsik niya si Evil Eye ng matindi sa laban at diretsong tumama sa bahay ni Seiko. Dahil dito, sumabog at tuluyang nasira ang bahay. Pagkatapos ng impact, bumalik si Okarun sa kanyang totoong anyo, habang si Evil Eye ay halatang tuwang-tuwa, humanga pa sa ipinakitang lakas ni Okarun sa pakikipaglaban. Nag-alala naman si Momo at ang iba pa, dahil alam nilang hindi na agad makakapag-transform muli si Okarun. Ngunit kampante itong sumagot, sinabing may plano siya. Nang makalapit si Evil Eye at hinamon siyang mag-transform ulit para ipagpatuloy ang laban, diretsahan siyang tinanggihan ni Okarun. Sinabi niya, ayoko. Hindi ko ugali ang mambuli ng mahihina. Hindi mo ako matatalo at sigurado ako roon base sa laban natin kanina. Kaya hindi na kita lalabanan. Agad namang nag-init si Evil Eye at paulit-ulit na sinasabi, sino ang tinatawag mong mahina? Malakas ako. Mapapansin dito na parang ugali ng isang bata ang ipinapakita niya. Sa huli, ipinaliwanag ni Okarun na lalabanan niya si Evil Eye kapag mas lalo pa itong lumakas. Ngunit may kondisyon, ayokong makipaglaban ka sa ibang tao. Gusto ko ako lang ang labanan mo. Pumayag si Evil Eye, ngunit may dagdag na kondisyon si Okarun dahil siya ay nag-aaral pa, maaari lamang silang maglaban isang beses sa isang linggo. Kung hindi siya papayag, hindi na siya muling lalabanan ni Okarun. Nagtaka si Momo at tinanong si Turbo Granny kung ano ba ang nangyayari, at ipinaliwanag nitong gusto lang talagang maging kalaro ni Okarun si Evil Eye. Sa kabila ng kasunduan, nagulat ang lahat nang biglang hinubad ni Evil Eye ang kanyang underwear. Ibinigay niya ito kay Okarun bilang simbolo ng kanyang pangako na hindi siya papatay ng kahit sino. Siyempre, nagulat sina Momo at Aira sa ginawa niya, ngunit tinanggap pa rin ito ni Okarun bilang tanda ng kanilang kasunduan. Bumalik naman si Gigi sa kanyang normal na anyo at nagtataka kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng lahat. Sinabi ni Manjiro na siya na ang bahala sa cursed item at dadalhin niya ito sa kanilang shrine. Pagkatapos, nagpaalam na siya sa grupo. Dumating din ang mga magulang ni Gigi upang sunduin siya, at taos-puso silang nagpasalamat kay Seiko sa pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang anak. Ngunit kahit nakangiti si Gigi, makikita pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha dahil baka bigla siyang mag-transform anumang oras. Agad naman siyang pinaalalahanan ni Seiko na ipagpatuloy lamang niya ang kanyang training tungkol sa chi upang makontrol niya ang kanyang sarili. Samantala, tinawag na rin ni Aira si Okarun upang umuwi. Nagpaalam si Okarun kay Momo at sinabi na magkikita na lang silang muli kinabukasan. Ngunit agad siyang tinanong ni Momo kung iyon lang ba ang sasabihin niya, tila ba may nais pa itong ipahayag o gawin bago tuluyang umalis. Napansin agad ito ni Aira at mabilis na kinompronta si Momo, dahilan upang tuluyan na ring magpaalam ang dalawa at umuwi na. Pagbalik ni Momo sa kanilang tahanan, tumambad sa kanila ang malungkot na realidad, tuluyan nang nawasak ang kanilang bahay. Dahil dito, iminungkahi ni Seiko na pansamantala muna silang pumunta sa isang bathhouse upang makapagpahinga at makalimot kahit sandali. At ayun na nga, mga kaanilog, sinubukan muna nilang mag-enjoy habang tinatakasan ang bigat ng problema sa pagkasira ng kanilang tahanan. Pagbalik nila, laking gulat nila sa nadatnan at agad silang umatake. Dito nagsalita si Okarun, ipinahayag na nag-aalala siya para sa kanilang bahay. Dahil dito, nagpasama siya kay Aira upang puntahan si Mr. Mantis at humingi ng tulong, umaasang may paraan upang maibalik sa dati ang kanilang nasirang tahanan. Doon ipinakilala nila ang isa pang kaibigan, si Mr. Ludris, isang construction specialist, na posibleng maging susi para muling maitayo ang kanilang bahay. Naglabas si Mr. Mantis ng isang kakaibang cube na tinawag niyang nanoskin.
Ipinaliwanag niya na ginagamit ito para sa construction at napakadaling gamitin, ilagay lang ito sa isang lugar, hulmahin na parang clay figure, at kaya nitong maging anumang bagay na gusto mo. Namangha ang lahat sa kanilang nakita, halos hindi makapaniwala. Dinagdag pa ni Mr. Mantis na kahit masira ito, maaari pa rin itong ibalik sa original form. Kailangan lang isipin kung anong bagay ang nais mong gawin, at ang nanomachine na ang bahalang sumagap ng electric signals mula sa iyong utak upang likhain ang eksaktong imahe na nasa iyong isipan. Agad nila itong sinubukan, at inabot man sila hanggang kinabukasan, muling nabuo ang munting tahanan ni Seiko. Dahil dito, buong puso siyang nagpasalamat kay Mr. Mantis. Tuwang-tuwa rin si Okarun dahil sa wakas maayos na ulit ang bahay ni Momo. Anya, pakiramdam niya ay bahay niya na rin ito, at hindi siya mapakali hanggat hindi ito na ibabalik sa dati. Napangiti si Momo sa kanyang narinig at sinabing, naging tambayan na ito ng iba't ibang klase ng tao, bago ko pa namalayan, kaya naman dapat natin itong protektahan. Habang naglalakad papuntang school, tinanong ni Gigi si Momo kung may nagugustuhan na ba siya. Napahinto si Momo ng ilang segundo, tila bang huminto rin ang oras sa kanya. Bigla siyang naubo upang itago ang kanyang reaksyon, ngunit agad napansin ni Gigi na may tinatago ito, kahit papilit ni Momo na itanggi. Maya-maya pa, agad kinamusta ng mga estudyante si Gigi matapos ang matagal na pagkaka-absent niya. Inalok pa siya ng isang inumin, ngunit bago pa man siya mapigilan ni Momo sa pag-inom nito, bigla na siyang nag-transform bilang Evil Eye. At ang una niyang nasabi sa harap ng mga estudyante ay, papatayin kita. Nagulat ang lahat at nanlaki ang mga mata sa narinig, kaya mabilis siyang hinila ni Momo at sinabing, yan na ba ang uso ngayong joke? Sinabihan niya si Evil Eye na bumalik na sa dati niyang anyo, ngunit tumanggi ito at sinabing masarap daw ang iniinom niya. Ilang sandali pa, nakakita si Evil Eye ng isang soccer ball. Mabilis niya itong sinugod, sinuntok, at sinipa. Pero imbes na ang bola ang mapunta sa net, mga tao ang tumilapon dito. Naghahanap ng paraan si Momo, sinubukan niyang bumili ng mainit na inumin, ngunit laking gulat niya na out of stock ang lahat. Sa classroom, ramdam na ramdam ang tensyon. Lahat ng estudyante ay nakatingin kay Gigi. Pinayuhan siya ni Momo na tumahimik at magsulat na lang sa notebook. Sumunod naman ito, ngunit nang tinanong kung ano ang isinulat, ipinakita niya ang notebook na puno ng sulat na parang gawa ng isang bata, nakalagay pa roon, ang mga taong gusto kong patayin. Agad tinakpan ni Momo ang bibig niya dahil sa lakas ng kanyang pagkakasabi. Pagsapit ng recess, wala pa ring mainit na pagkain, kaya't napilitan si Momo na pakainin si Gigi kung ano man ang meron. Ngunit laking gulat niya nang biglang kamayin ni Evil Eye ang pagkain. Pinagsabihan siya ni Momo na gumamit ng chopsticks. Sinubukan naman niya, ngunit halatang hindi siya marunong, kaya sa inis, kinamay na lang ulit niya ito. Pagbalik nila sa classroom, tinanong si Momo ng kanyang kaibigan kung anong nangyayari kay Gigi. Nagbiro pa ito na baka sinasaniban siya at baka may tinatago siyang golden ball. Nabigla si Momo sa narinig dahil pamilyar sa kanya ang bagay na yon. Kaagad niyang tinanong kung saan nila nakuha ang impormasyon at ipinakita ng kanyang kaibigan ang cellphone nito. Laking gulat niya nang makita na trending topic ito online bilang The Ghost in the Housing Complex. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.